Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin sa gabing ito. At muli tayo po ay magkasama sa mga katotohanan, mga salita ng Diyos na ating pong pag-aralan sa gabing ito. Ang inyo pong mga abang lingkod, Brother Jameson Beltran, Bernard, at antabay po kayo mga kaibigan at mga kapatid. Sa ang ating pong pag-aaralan, mga kaibigan at mga kapatid, sa gabing ito, sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. So ating pong kumustahin ang ating pong Brother Bernard from Tigbinan, Camarines Norte. Hello po. Naririnig po. Yes, go ahead po, Brother Bernard. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood, sa nakikinig din sa programa po ito. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At ganoon din po, nasa maayos naman po tayong kalagayan sa araw po na ito. Ganon din dito sa lugar na ito at sa gabi pong ito. Kaya ipagpasalamat po natin sa pangalan ng Panginoon po ang mga oras na ito na tayo ay nandito sa gabi pong ito para sa programa, sa pagpapatuloy po natin ng gawain sa Panginoon po. Yun lang po, magandang gabi po dyan, brother, at sa lahat din po. Good evening. Okay po, salamat Brother Bernard. Wala naman tayong noon, nabigyan po tayo lagi ng magandang kalusugan para magawa po natin ang ating pong mga gawain at siyempre magawa din po natin ang pagsishare sa mga salita ng ating Panginoon. At ganoon din sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid, ang aming pong dalangin na lagi po tayong ingatan at iligtas ng Panginoon sa lahat ng uri ng kapamakan at siyempre bigyan tayo lagi ng magandang kalusugan. Lalo na po sa ating pong mga kaibigan dyan po sa ibang bansa, sa ating pong mga masisipag na mga OFW. Ingat-ingat po kayo dyan sa inyo pong mga trabaho. Dibdibin, ika nga, no? Kumbaga, happy lang sa lahat ng panahon. At siyempre, wag po nating kalimutan, siyempre, ang ating pong Panginoon. Always lang na magdasal. At siyempre, wag tayong makalimot, no? Wag tayong makalimot sa pagbuklat ng na matutunan ang mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat sa ating pong mga kapatiran, Luzanao, kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong program sa The Last Trumpet. I-follow niyo po mga kaibigan at mga kapatid. At syempre, higit sa lahat, i-share ho natin sapagkat sharing is caring. So sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, bago po natin mapapakinggan ang ating pong topic sa gabing ito, ay po muna ay hihingi ng guidance sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan, Diyos noon, ngayon, Diyos na sa gabing ito, Amang Banal, una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo.
saan man kami nasumpungan, na nagkulang, nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Naway inyo po kaming patawarin upang sa gabing ito ay magiging kalugod-lugod kami at magiging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan na kami po ay at sa gabing ito, maraming salamat sa inyo pong gabay at patnubay sa pagpapala at proteksyon na inyo pong ipinagkaloob lalo't higit. Maraming salamat, Amang Banal. At narito po kami sa gabing ito, patuloy po naming pagninilay-nilayan, pagbubulay-bulayan at pag-aaralan ang inyo pong mga banal na salita. Ipagkaloob nawa sa amin ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan at kaunawaan sa amin nawa upang maihayag ang inyo pong mga katotohanan. Ipagkaloob din po sa aming mga taga-subaybay ang kaunawaan at ang peaceful mind na tanggapin ang inyo pong mga katotohanan na kanila pong maririnig at mapapakinggan at mapapanood. Ito nawa ay maging pakinabang, hindi lang sa amin, kundi sa aming lahat, Amang Banal, upang kami po ay makasunod sa paggawa o pagsunod na naayon lamang sa inyong kalooban. Salamat sa inyong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito'y aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Hesus Kristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. So mga kaibigan at mga kapatid, Brother Bernard, although may mga nagtatanong, Opo. pero parang kumbaga private lang sila nagtanong. Kumbaga nagtatanong sila Messenger. So sabi ko nga, clarification, mga katanungan, ika nga, pwede po kayong mag-message or mag-comment sa mag-text or tumawag. Sabi ko nga, kaya inaano ko, pinofort ko natin para kung gusto nilang pumasok, bawa meron po silang nais iparating pinag-aaralan na topic. So sa gabing ito, ate pong binabati ang ate pong mga kaibigan. Diyan po kay Brother Ruel Paghunasan. Bro, magandang gabi sa iyo at maligayang panonood. God bless. At ganoon din kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo. Magandang gabi po mga kapatid at kami po dito sa Kisaw Church ay okay naman po ay praise the Lord. So kahapon, dyan sana ako kaso lang medyo naalanganin. At yun nga, hindi tayo natuloy pero loobin sa sunod siguro na Sabat sa inyo dyan ng ating pong mga kapatiran dyan sa may Kisaw Church, Pililia Rizal. Kumusta si Bibi Andre? At kay Noe Marinda is watching, maligayang panonood po. So hindi na po tayo magpatumpik-tumpik sa ating pong pag-aralan. Ang Sabbath more holy. Brother Bernard, pasok. Yan po. Good evening po sa lahat ng nakikinig at sa nanonood po. Magandang gabi. Tayo po ay magkakaroon ng kaunting pag-aaral sa inihanda po nating topic po. At ito po ay mahalaga sapagkat ito po ay patungkol sa Sabat na dapat nating maunawaan pa ng malinaw lalo na sa mga naghahangad
na matagpuan ang bayan po ng Diyos sa huling araw na nalabi na may katangian ng nag-iingat sa kautusan po ng Diyos. At ito po ang ating bibigyang pansin sa pag-aaral po na ito. Ano ba yung seal na binabanggit po diyan sa Biblia. So titingnan po natin yung Sabat sa mas kabuuan pa po nitong konteksto. At ito ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Okay naman po yung audio ko po, brother. Go ahead po, Brad. Okay naman po. Okay po, sige po. Ayan po. Good evening po sa lahat. At ito po ang ating pag-aaralan about sa Sabbath more fully, the vitality of Sabbath commandment. Ayan po. Gaano ba kahalaga ang Sabbath na tinatawag? At ganun din, titingnan natin kung paano kinontextualize ang law of Sabbath sa sangkatauhan o sa tao po na ibinigay po ang Sabat po dahil ginawa nga ang Sabat ng dahil po sa tao ayon sa sulat ni Marcos. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Next po. Ayan po. May dalawa tayong focus na tanong na kailangang ating mabigyan ng sagot dito po sa ating pag-aaralan. Ito ay about sa gaano kahalaga po ang Sabat na ito at na atin pong ipinangingilin tuwing ikapitong araw po. At ganoon din, bakit ang Sabat ang naging tinatawag na eschatological seal o yung magiging tanda ng kanyang bayan na binabanggit po, lalo na sa huling araw or sa eschatology na tinatawag natin, na palatandaan na selyo na magbibigkis sa kanyang bayan na kinikilala ng Diyos na ito ay kanya. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. At ngayon, ating simulan ang pagtalakay sa kahalagahan ng Sabat at sa selyo po na ito na tinatawag natin na nakapaloob sa Sabbath keeping or sa law of Sabbath. Kaya ating tingnan, para kanino ba ginawa po ang Sabat? Kung ating titingnan, ito po ay ginawa ayon po sa tao. Sa next slide po, basahin natin ang isang quotation sa sulat po ni Ellen White sa kanya pong early writing. Sabi po niya sa page 31 paragraph 1, sabi niya, I saw that the Holy Sabbath is and will be the separating wall between the true Israel and of God and unbelievers, and that the Sabbath is the great question to unite the hearts of God's dear waiting saint. Yan po ang sabi po ng ating messenger of God na si Ellen White, na ang sabi niya, ang kabanalan po ng Sabat, ito po ang naghihiwalay, na nagsisilbi pong pader or wall sa Ingles. Inihiwalay po nito ang totoong bayan ng Diyos, ang spiritual Israel sa panahon natin ngayon, at inihiwalay tayo nito mula doon sa mga hindi sumasampalataya or mga unbelievers. At sabi nga, ang Sabat na ito ang pinaka nag-unite po o nagbibigkis sa puso ng mga iniibig ng Diyos na mga naghihintay na mga banal, or ito pong ang iglesia niya sa huling araw, at magmula pa man noon ang kanyang bayan ay Sabbath keeping people. Mula pa po nang ibigay ang Sabat sa sangkatauhan or sa unang tao sa sanlibutan po natin. Kaya napakahalaga po ng Sabat. Ito po ay isang wall na nagsisilbi para po makita kung sino ang sa Diyos at sino po yung hindi po sa Diyos. Kaya ganun po kahalaga ang Sabat na atin pong titingnan sa pag-aaral po na ito sa gabi. At titingnan natin kung bakit naging po yung seal at bakit po ganun kahalaga ang selyo po na yan. Basahin po natin ang Biblia sa Marcos 2:27 to 28 po. Tingnan natin kung paano ginawa ang Sabat para sa tao. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabath ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabath. 28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabath. Ayan po. Clear po sa aklat po ng Mark or sa gospel po ni Mark na ang anak ng tao
ang Lords of the Sabbath. Ibig sabihin, ang anak ng tao ay si Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, kaya tinawag na anak ng tao. Ito daw ang Panginoon ng Sabat or Panginoon din naman ng Sabat sapagkat ibinigay niya ang Sabat o ang pamamahinga or kapahingahan sabi doon sa verse 27 sa tao or sa atin pong human being na tinatawag. Kung ating titingnan dyan, sabi, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ano pang ibig sabihin yan? Na ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kung titingnan po natin, ang verse 27 po ay isa po yung chiastic parallelism, ang structure po ng pagkakasulat po niyan. Ang ibig sabihin lang po niyan, yung Sabat, ginawa ito ng dahil sa tao. Ibig sabihin, kung walang tao, wala pong Sabat. Ganun lang po yung Yes. kasimple, yung verse 27. Kumbaga, chiastic parallelism na nagko-contrast yung dalawang line ng paragraph. Pag sinabi pong ginawa, ang ginamit po ditong Greek word po ay igeneto. Nang ibig sabihin po, kagaya po mismo kung paano pinalitaw ang bagay mula sa wala. Ginawa po ang Sabat ng dahil po sa tao. Ibig sabihin, sino ang mangingilin ng Sabat? Hindi lang po Hudyo. Na gaya ng sinasabi ng iba na ito daw ay para lang sa Israel or para lang daw sa Hudyo or sa ethnic tribes ng Israel. Pero hindi po ganon ang sinabi doon ni Marcos. Ang Sabat ay ginawa po ng dahil sa tao. Sa Greek word, ang tao po, ang ginamit doon ay anthropos. Pag sinabing anthropos, human kind or human being. Ibig sabihin po, ang Sabat ay para sa sangkatauhan or sa lahi ng tao. Kaya hindi lang po yan para sa Israel. Kaya binigay ito sa Israel sa Old Testament kasi po Israel ang pinili na sinasabi doon sa Deuteronomy. Sila yung role model sana na dapat po na bayan ng Diyos sa panahon ng Old Testament. Pero sabi nga ni Pablo, sila ay natisod sa kanila pong katigasan sa harapan po ng Panginoon. Kaya sa bagong pakikipagtipan sa panahon po ng Kristiyano ay tayo pa ring tao ang subject ng Sabat po at hindi lang ang ethnic tribes ng Israel. Tayong naging spiritual Israel, still sakop tayo ng tinatawag na law of Sabbath. Ganun po mahalaga ang Sabat. Nagaya ng sinasabi rin ni Ellen White na ang Sabat ay isang wall na nagsiseparate between the people of God or dun sa believers at saka dun sa mga unbelievers or sa mga taong hindi mananampalataya po ng Diyos. Kaya kung ating makikita po, ganun po kahalaga ang Sabat. Sa next po, kung titingnan natin yung simple na visual illustration, ganyan po ilarawan yung Sabat sa context ni Ellen White. Nagaya po siya ng wall, yung nasa kabilang side, nandito yung mga true believers na true Israel or bayan ng Diyos at sa kabila ang mga unbelievers. Ang Sabat daw, sabi ni Ellen White, ay gaya ng pader na naghihiwalay sa believer at sa mga unbelievers. Sa next po, tingnan natin ang Biblia pa sa konteksto naman ni Prophet Ezekiel sa verse 20 to chapter 20 pala rather at verse 20 ng Ezekiel po. Basahin po natin. At inyong ipangilin ang aking mga Sabath at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayan po. Clear po. Mahalaga po ang Sabat na binabanggit nga ni Propeta Ezekiel gaya ng sinabi ng Panginoon diyan sa aklat na yan na kailangan po nating ipangilin ang Sabat or araw ng kapahingahan sapagkat ito po ang magiging tanda sa pagitan po ng kanyang bayan at sa Diyos po. At mahalaga rin po ang Sabat kasi dito natin makikilala ang tunay na Panginoon na sinasamba po natin. Kaya mahalaga po ang Sabat. Kasi nga kung babaliwalain natin ang Sabat,
magkakaroon tayo ng confusion about sa Diyos or sa Panginoon na ating sinasamba. Kaya mahalaga po na ang pangingili ng Sabat ay laging nakakabit sa pagkilala sa tunay po na Diyos. Kaya ito yung ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral na ito sapagkat sa huling araw, isa ito sa magiging test or magiging tinatawag po natin na seal sa huling araw ayon sa context ng Book of Revelation. Kung titingnan natin diyan sa sinabi ni Prophet Ezekiel, kung i-adjust po natin sa naunang slide po doon sa chart, kung ating titingnan po doon ay itong Sabat po na ito ang nagsisilbi pong seal or sign sa kanya pong bayan. Kung pagsasamahin natin yung chart ni Ellen White sa context niya, yung Sabat, sabi ni Ellen White, ito yung nagsiseparate na wall or pader sa pagitan ng believer at unbelievers. At sabi naman ni Ezekiel, ang Sabat ay ang magiging sign between the people at doon sa one Lord or doon sa Lord God na kanila pong sinasamba na atin ding sinasamba po. So malinaw, ganyan po kahalaga ang Sabat. Ito ay sign, ito rin ang naghihiwalay sa believer at unbelievers at ito po ay napakahalagang uh, dapat nating matutunan sapagkat ang pangatlong kahalagahan ng Sabat ay ito rin po ay nagsisilbing seal sa huling araw in terms of prophetic application sa Book of Revelation. At yan ang ating titignan po sa next po. Ayan po. Ang Sabat hindi lang isa ito sa mga utos ng 10 utos po or 10 commandments, kundi ang Sabat po ang magigirin pong final test na sa huling araw po bago po magsara ang pintuan ng awa or ang close of provision or matapusin ang gawain doon sa heavenly sanctuary ng ating high priest na si Jesus Christ. Ang Sabat po ang magiging final test sa kanya pong mga mananampalataya sa huling araw po na ito. Kaya napakahalaga po ng Sabat sapagkat sa huling araw, gagawa din ng kaaway ng counterfeit na mark or seal at ito yung mark of the beast sa Book of Revelation 13. At yun din ang gagamitin ng kaaway upang tandaan ang sa kanya at ang Diyos naman tandaan ang sa kanya. Nakikilala niya ang Diyos, sabi sa Ezekiel 20:20, kung sila po ay nangingilin ng Sabat. Pero kung hindi sila mangingilin ng Sabat, baka dumating ang panahon na sila po ay mapunta sa tanda ng halimaw o yung mark of the beast na tinatawag po natin. Kaya mahalaga po ang Sabat na ito. Magiging final test bago po magsara ang kasaysayan ng sanlibutan. Ito ang final test na tinatawag po natin. At sa next po, tingnan natin yung law of God. Yung structure po nito kung ating titingnan ang kautusan po ng Diyos na tinatawag na 10 Commandments sa Old Testament or 2 Great Commandments sa New Testament or sa theological term ang tawag natin diyan ay moral law o batas ng moral sapagkat nagpapakilala ito kung ano ang mabuti at ano yung masama kapag nilalabag natin ang kautusan po na ito. Ito ay isang principle ng morality po na tinatawag natin. Ito ay law na expression ng character ng Diyos na holy at kapag nilabag natin ito ay ang tawag doon ay kasalanan kasi ang pagsalansang sa kautusan ay ang kasalanan na binabanggit ni Juan. Kaya kung titingnan natin, mahalaga po ang 10 Commandments na maunawaan po natin itong maigi. Ganon din yung Sabat na ating bibigyan ng pansin. Ang kautusan po ay meron pong tinatawag na 3 concentric focus na tinatawag. At dito, ito yung titignan natin in terms of importance pagdating sa seal of the living God na tinatawag natin. Una, ang law, titignan natin ang kautusan, yung mismong moral law. At ikalawa, titignan natin yung first tablet niya, yung first table ng kautusan ng morality. At ganon yung sentro na Sabat. Kasi nga, minsan tinatanong tayo, paano raw naging selyo ang Sabat at paano naging center ito ng morality kung madaming utos at hindi naman siya eksaktong nasa gitna ng 10 commandments. At minsan tinatanong pa, 10 lang ba ang moral law ng Panginoon?
So dito titingnan po natin yan o bibigyan po natin ng paglilinaw ang context po ng law of God or morality in connection sa seal of the living God na atin pong pag-aaralan po. Ayan po. Good evening po sa mga nanonood po. Yes. Ayan Good po. evening. Next po. Ayan po yung visual chart ng triconcentric ng ating pag-aaralan ngayon. Titingnan natin yung pinakamalaki, ito yung mismong moral law na tinatawag natin o yung 10 commandments na nasa Old Testament or yung tinatawag ni Kristo na the Great Commandments. Yung pares lang po yan. At yung kulay dilaw naman dyan na isang bilog pa, ito naman yung first table of the law. Ito yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Ito yung may kinalaman sa worship. Ibig sabihin, kung iniibig mo ang Diyos, may kinalaman sa pagsamba, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos, ah, hindi ka gagawa ng larawang inanyuan, hindi mo babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabulukan, at ipangingilid mo ang kanyang sabat. Kasi nga, iniibig mo ang Diyos. Nakapaloob yan dito sa kulay dilaw. At ang pinakagitna ng concentric ng law, ng morality po, ay ito pong Sabbath law para sa context ng humanity. Ibinigay po ang Sabat na sa sangkatauhan, unang-una kina Adan at Eva na unang nilikhang tao, ang Sabat po ang nagsisilbing center ng 10 Commandments or ng moral law po ng Diyos in application po sa human being. So kung titingnan po natin, ang Sabat ang pinaka-center sapagkat ang Sabat po ay pinagdurugtong nito yung vertical love, yung pag-ibig sa Diyos at yung horizontal love, yung pag-ibig sa kapwa. So makikita natin ganito po ang form sa visual chart or illustration natin ng concept ng law of God or ng moral law. Yung kulay blue, ito yung mismong law of God. Yung kulay dilaw, yung may kinalaman sa worship. At yung kulay green, may kinalaman sa seal. Kung paano po kikilalanin ng Diyos ang kanyang bayan. So dito po natin makikita kung bakit napakahalaga po ng kautusan po ng Diyos. At ganoon din, ito pong 10 Commandments na nasa Exodus at ito pong tinatawag natin na moral law. Isa lang po yan. Same lang po yan. Or tinatawag natin na kautusan na nagpapakilala ng mabuti kung sinusunod natin ang prinsipyo nito at masama naman kung nilalabag natin ang prinsipyo nito. At kapag nilabag natin ito, tayo po ay hahatulan po nito ng kamatayan. Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. Ganun po yung kasimple ang atin titignan. At kung merong kamatayan, kailangan po natin ng tagapagligtas. Si Jesus Christ ang nangako na liligtas sa sangkatauhang na hulog mula sa pagkakasala. Gaya ng ipinangako kina Adan at Eva at atin pong pinamtan nang tayo rin po ay sumampalataya dito sa nagligtas sa atin mula sa ilalim ng kautusan. Nung tayo ay hinatulan ng kautusan ng kamatayan po ayon sa nilabag natin sa kanyang prinsipyo. So kung titingnan po natin ang law of God, ang moral law, hindi po ito nag-umpisa sa panahon lang ni Moses o yung sa bundok lang ng Sinai. Kung titingnan po natin ang law of God, ang moral law, ay nag-i-exist na po ito doon pa po sa heaven, before pa po ang mag-exist ang creation na tinatawag natin. Sapagkat ang law of God ay ang transcription ng character po ng God na holy and just and righteous. So ganun ang likas ng Diyos, kaya sa oras na salangsangin natin ang kanyang nature, that is the violation of the moral law o tinatawag natin na meron tayong kakayanan in terms of morality na maunawaan ng mabuti at masama. Kaya kung ating titingnan, ang law of God nag-e-exist sa heaven and earth. Ito po ang nagsisilbing foundation ng government of God. Kung paano magkakaroon ng harmony at organization ang buong nilikha po niya o ang creation po niya mai-stabilize sa pinaka-harmonious na state na nakakonect sa kanya pong love. At ang summary ng law of God ay pag-ibig or love kapag atin pong sinamari. Nahinati ni Kristo sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya ng tinuro niya. Nasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Two great commandment po na tinatawag.
At diyan po sa Ten Commandments nakapaloob ang law of God na Sabbath na may kinalaman po sa kapahingahan kung saan nandun yung intimate na fellowship natin sa Creator at sa tayo mga human being. Kaya ang Sabbath po ang ating titingnan dito. Sa next slide po. Tingnan natin yung unang circle, yung pinakamalaking bilog doon, yung law of God. At ito po ang mapapasalagay sa final conflict na ating titingnan sapagkat ito yung pinaka-target ng kaaway natin na ayaw niya na sundin natin itong kautusan po ng Diyos sapagkat ito talagang layunin ng kaaway, wasakin at alisin ang character at ang kautusan po ng Diyos upang matupad ang kanya pong layon ng kaaway po natin. Pero hindi po kayang sirain o wasakin ang prinsipyo na ito sapagkat ito ang character mismo ng God na nagre-reflect, which is love na tinatawag po natin. Kasi nga sabi sa aklat ng Juan, ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya tingnan natin kung ano ang ginagawa ng kaaway about sa law of God. Basahin natin yung sa next slide sa Revelation 12:17. Ano po ang ginagawa ng kaaway sa mga sumusunod sa kautusan po ng Diyos? Sabi po dito, "And the dragon was wroth with the woman and went make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus." Malinaw po, galit na galit po ang dragon or si Satanas sa mga tumutupad po sa kautusan po ng Diyos. Ibig sabihin, sa huling araw na ito, meron at meron pa rin pong bayan ang Diyos na nag-iingat ng kanyang kautusan, which is the moral law, at ito po ang ikinagagalit po ng kaaway ng sanlibutan na ito na ayaw po niya na sundin natin ang kautusan po ng Diyos. Pero ang kanyang bayan ay patuloy daw po na iniingatan ang kanyang kautusan po. At yan yung ginagawa natin. Tinuturo, ganon din, sinusunod sa tulong po ni Kristo. At next po, tingnan natin ano ang sinasabi pa dyan. Sa Revelation 14:1. Basahin po natin ang Apocalypse 14:1. Ano pang sinasaad dyan? And I looked, and a lo lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Ayan po. Tagalog, Sa huling brother. araw, sige po, Tagalog para maging clear. 14:1. 1. At tumingin ako, at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Yan po, malinaw po. Meron pong nakatindig sa malaking tunggalian sa huling araw po na ito. Meron pong nagtagumpay. Meron pong nakatindig sa symbolic na Mount Zion, which is the spiritual Israel. Kasi yung literal na Zion sa Israel yon. Wala na yon, nawasak na yung templo sa Jerusalem. Yung Mount Zion hindi na literal sa New Testament. Pero dito sa symbolic na Mount Zion, nakatindig din po ang spiritual Israel na may bilang na 144,000. At sa kanila daw pong forehead or sa kanila daw pong noo ay nakasulat ang pangalan niya at pangalan ng kanyang ama po. Ibig sabihin po, malinaw. Meron lang pong dalawang being na sinasamba itong 144,000. Ang one and only true God, yung the Father, at kaya kung bakit nasa kanila ang pangalan nito, ganon din nasa kanila ang pangalan ng Kordero, which is si Jesus Christ. Ito po, walang concept ng Trinity dito. Ibig sabihin ang mga nagtagumpay sa huling araw na ito ay ang mga totoong mananamba po ng buhay na Diyos. Kaya tinanggap
nila ang selyo bago po magtapos ang kasaysayan sa konteksto ng Revelation, tinanggap po nila ang selyo po ng buhay na Diyos po or seal of the living God, which is yun yung nag-bind sa kanila until dumating po ang Panginoon at salubungin po nila sa symbolic na Mount Zion po dito. Kaya malinaw po ang nalabing iglesia sa huling araw na magtatagumpay or church triumphant po ay meron pong seal of the living God at sa kanila pong forehead nakasulat ang pangalan ng Ama at ng kanyang anak po na si Hesus Kristo. So ibig sabihin, true worshiper ang nagtagumpay po na ito. Sapagkat ang issue sa huling araw ay worship. Kasi minsan yung iba nakapokus sa hindi sa worship, sa issue ng worship. Pero kung babasahin nyo ang context ng buong Revelation 13 about worship, ang issue po sa end time na ito, about sa kung sino ang sinasamba nating Diyos, ang pinaka-sentro ng final conflict, which is nakasentro sa law of God na tinatawag natin na ikinagagalit po ng dragon ayon sa dyan sa book of Revelation. Next po, tingnan natin yung sinasabi doon sa aklat naman po ni Propeta Jeremiah. Kasi nga, sabi doon sa Apokalipsis ay inilagay sa kanilang noo, sa kanilang forehead, ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, ganoon din yung seal of the living God. Tingnan natin sa bagong pakikipagtipan na inihula ni Jeremiah na gagawin po ng Diyos sa kanyang bayan sa Jeremiah 31 verse 33 po. Basahin natin ang prophecy ni Propeta Jeremiah. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayan po, napakalinaw po ng prophecy ni Jeremiah na sa bagong pakikipagtipan dahil nga natisod ang literal na Israel sa kanilang pakikipagtipan sa kanilang Diyos doon sa Old Testament. Kaya sa bagong pakikipagtipan na iniuhula ni Prophet Jeremiah ay muli pong makikipagtipan ang Diyos sa bayan po o sa sangkatauhan at isusulat niya po ang kautusan, ang moral law, which is the 10 Commandments sa Old Testament, at ilalagay niya po ito sa kalooban at sa puso po ng tao. At doon niya makikilala ang kanyang bayan at magiging pong kanyang bayan. Itong mga merong nakasulat sa kanilang puso at kalooban na moral law or which is the 10 Commandments or the 2 Great Commandments sa New Testament. Ito ay kay Jeremiah. Natupad kaya to sa bagong pakikipagtipan sa panahon ni Jesus Christ sa bagong tipan? Basahin natin ang sulat naman ni Pablo sa Hebreo 8:10, which is parallel nitong Jeremiah po. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan po, malinaw po. Kaya hindi man po nawala ang 10 Commandments o yung moral law sa context ni Jeremiah. Kasi nilagay ito dun sa puso at kalooban or sa isipan po natin. At wala na tayong kailangang hanapin pang nakasulat sa bato. Kasi nga sa Old Testament sinulat nga sa bato pero natisod. Sabi rin diyan ni Pablo sa context pa rin sa chapter 8 na natisod ang mga Israelita sa kautusan po ng Diyos. Pero sa bagong pakikipagtipan, inilagay po ito ng Diyos sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso. Doon po isinulat ang kautusan po ng Diyos. At upang makilala po nila ang kanilang Diyos at maging bayan po sila ng Diyos. Kaya clear po, ang kautusan ng Diyos ay hindi po nabura, hindi po yan napawi sa cross, kundi nagpapatuloy po ang
konteksto ng moral law hanggang sa ngayon po at nakalagay po ito sa ating isip at puso. At tandaan natin, pag sinabing puso, sa Biblia po, sa Hebraic mind, ay hindi po ito yung tumitibok na puso kasi baka yun ang isipin natin. So, sa Hebraic mind po, pag sinabing heart, ito po yung kaibuturan natin, yung ating konsyensya, yung ating pagkatao mismo. So, yung character po natin mismo, which is yun ang tinatawag na heart sa Biblia po or sa context ng Hebrew mind. Kaya pag sinabing heart at saka will, which is ito yung tumutukoy sa kabuuan po nating pagkatao or sa ating likas bilang tao po, yung ating character. So doon po inilagay, isinulat po ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Jeremiah, na sinabi rin ni Pablo, iisang kautusan ang tinutukoy nila, ang law of God which is the moral law. Never pong na-abolish sapagkat ang likas po ng moral law, gaya ng Ten Commandments po, ay tinatawag na apodictic law. Pag sinabi pong apodictic law, ibig sabihin ito po ay eternal, universal, timeless, at intercultural law. Ibig sabihin po, wala itong katapusan. Hindi ito pwedeng masira, hindi po ito pwedeng mahinto sapagkat ito po ang reflection or transcript ng character po ng God. Hanggat umiiral ang Diyos, umiiral po ang law of God, which is yung kanyang reflection ng character na holy, just, and righteous po. Kaya yan po ang kautusan po ng Diyos na sinasabi. Yun yung pinaka-spear na atin pong prinsipyo na susundin kung paano tayo mamumuhay ng naayon po sa kalooban po ng Diyos. Kasi nga po, ang kautusan ng Diyos ay ang kalooban po mismo ng Diyos. Basahin natin ang awit 40 verse 8 sa sulat po sa awit ni David. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ayan po, malinaw po. Ang awit 40 verse 8, ang structure po dito sa pagkakasulat ay tinatawag na synonymous parallelism. Ibig sabihin yung unang line, yung salita doon na sundin ang iyong kalooban, ang ibig sabihin nun, sundin ang iyong kautusan kasi nakasulat yun sa kanyang puso. Ito yung law of God. Kaya ang will of God ay ang law of God. Kasi nga ang law of God ay ang reflection ng character ng Diyos at yung kanyang kalooban mismo. Kaya itong kalooban ng Diyos, yung transcription po nito ay isinulat din sa ating kalooban, sa ating kaisipan at sa ating puso na tinatawag. Kaya malinaw po, ang kalooban ng Diyos ay ang kautusan po ng Diyos. Kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang kanya pong kautusan. Pero kung nilalabag natin ang kanyang kalooban, may nilalabag tayo sa prinsipyo ng kautusan po. Kaya malinaw po, ang moral law ay isang prinsipyo ng character ng Diyos which is holy, righteous, and just na tinatawag natin. Kaya hindi natin ito pwedeng sansalain na o sirain sapagkat ito mismo ang likas po ng Diyos o ang kalooban po ng Diyos mismo na tinatawag natin na dapat mag-reflect tayo. Kasi nga nilalang tayo ayon po sa larawan ng Diyos, by nature, by character, tayo po ay holy, just, and righteous originally nung nilikha po ang tao bago magkasala. Pero dahil nga nagkasala, may nalabag tayo sa prinsipyo ng Diyos, kailangan natin ang righteousness ni Jesus Christ. Kailangan nating sumampalataya kay Kristo upang maibalik tayo doon sa image na nasira po gawa ng kasalanan. Maibalik po yung original na imahe ng Diyos sa atin. Kung ano yung kanyang will ay dapat mag-reflect sa atin, which is holy, righteous na character po dapat, which is nakasama rin sa love. Kaya yun po ang ating law of God na tinatawag. Napakalawak po ng moral law. Kasi baka isipin nila, brother, 10 lang yung 10 commandments. Kung titingnan po natin, 10 ang 10 commandments na isinulat sa bato, pero ang prinsipyo po niyan ay hindi natin kayang arukin yung lawak ng sinasakop ng principle na tinatawag po natin. Halimbawa na lang, yung huwag kang papatay.
Sinasabi nga ni Kristo, sino man daw ang napupuot sa kanyang kapwa ay nagkakasala na ng pagpatay. Kasi nililinaw po ni Yes. Kristo yung spirit of the law. Ibig sabihin yung prinsipyo po ng law. Hindi lang yung literal na mismong pumatay ka, doon ka lang magkakasala. Hindi po. Kundi yung pinaka-essence kung saan nagmumula yung gagawing action para ka po lumabag. Doon po nagsisimula ang concept ng principle po. Napakalawak po niyan. Hindi natin kayang Basahin natin. arukin ang... Basahin Sige po, natin, basahin brother. natin para malinaw. Yung Opo. nagsanga-sanga ang mga kautusan Yes. dito sa aklat ng Osyas 8, ang talata ay 12. Sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan, kanilang inaring parang katuwang bagay. So marami, brother. Yes po. Napakadami po. Ayan, sa English. I Sabi have diyan, written to him the great things of my law, but they were counted as strange things. ayan po, clear. Ang kautusan po ng Diyos ay great things. Hindi natin kayang Yes. sukhatin. Kumbaga sa bilang ay walang eksaktong bilang. Sa pag sinabing 10,000 sa Hebraic mind po, pag sinabing ganyan, ito po ay nangangahulugang uncountable, hindi kayang bilangin ng tao. Ganun po ang kaisipan ng Hebrew. Kaya ang kautusan po ng Diyos, hindi natin kayang sukhatin ang lalim at lawak ng sinasakop ng prinsipyo po dito. Kaya ganun po ang kautusan. Hindi lang yung 10. Kaya lang po 10 nung i-contextualize ang moral laws sa panahon ng Israel. Ang ibig sabihin po ng 10 sa Bible ay complete foundation. Ibig sabihin, yun na yung mismong buod ng moral law ng Diyos na hinati-hati sa 10 commandments po na nakakontextualize sa human being po, yung specific na mga law sa 10 commandments. Pero ang prinsipyo po, napakalawak, umaabot pati langit sakop, pati ang lupa sakop, kasi lahat ng creation sakop po ng law of God. Lahat ng merong kamalayan patungkol sa Diyos na mga nilalang gaya ng tao ay sinasakop po tayo ng prinsipyo po nito. Kaya ganun po kalawak ang law of God. Hindi po yan pwedeng mawala. Ganun din, hindi lang po yan 10. 10 by human terminology nang mag-contextualize sa panahon ng Israel. Pero nilinaw rin ni Kristo doon sa New Testament na tinatawag din yung two great commandment. Ibig sabihin, malawak po talaga ang prinsipyo, which is love, yung summary ng buong moral law na tinatawag po natin. Next po, sa next slide, tingnan natin kung bakit mahalaga na ang law of God ay nasa puso at nasa isip ng mga mananampalataya po. Bakit po? Anong kailangan natin gawin sa bigyan sa Isaiah 8:16? Basahin po natin ang Isaiah 8:16 po. 8:16, ganito po ang ating mabasa. Talian mo ang patutuo, tatatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Ayan po. Napakalinaw po. Kailangan po na i-bind up yung testimony. Ganon din yung sabi dito, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Ibig sabihin, seal the law among my disciples po. So, clear po. Kailangan po na yung patotoo, which is the word of God, sa context naman ni John, is spirit of prophecy. So, dito naman sa Isaiah, pag sinabing patotoo, this is the word of God, the revelation. So, kailangan natin i-bind up yung truth, yung salita po ng Diyos, at isa na po sa salita ng Diyos ang kanyang law na nireveal sa sangkatauhan doon sa Old Testament at nauunawaan natin through the hearts and mind nung tayo manampalataya po sa Diyos. Kaya kung ating titingnan, kailangan natin itong talian at ito po ay seal. Kailangan tatakan po ito. Kaya nasa context din po, ang law ay nagsisilbi rin pong seal or binabind po tayo nito para makilala niya kung sino po ang kanyang bayan, yun pong mga sumusunod
sa kanyang kalooban po, or iniibig siya at iniibig nila ang kanilang kapwa po, which is the obligation of human being bilang moral beings na tinatawag. Kaya mahalaga po ang kautusan. Hindi po nawala ayon diyan sa konteksto ng ating mga binasang verse. Tingnan natin sa next slide. Sa sulat naman sa New Testament, sa sulat ni Pablo para kay Timothy, sa 2 Timothy 2:19 po. Sa ikalawang Timoteo 2:19. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambita ng pangalan ng Panginoon. Ayan po. Ang totoong iglesia ng Diyos, ang totoong bayan po ng Diyos, nakikilala niya kasi nga nananatili po sa kanila ang tatak po ng Diyos sa kanila. So ganun lang po kadali para makilala natin ang totoong iglesia kung sila po ay merong seal ng Diyos. At ano yung seal ng Diyos? Ito yung pinag-aaralan natin. Ang pinaka-large niya ay law of God, the morality, at papunta tayo doon sa Sabat. At yan yung titignan natin kung bakit mahalaga ang seal na ito. May binabanggit diyan na seal na ito po ay nananatili sa kanyang bayan. At dito po nakikilala ng Diyos ang kanyang bayan dahil po meron itong tatak, meron itong seal na tinatawag po. At sila daw po na merong tatak, lumalayo po sila sa kalikuan. Pag sinabi pong kalikuan, inikiti ito yung paglabag sa kautusan. Ibig sabihin, mga law keeper ang mga tao po na ito na kanyang bayan na meron pong seal or meron pong tatak. Ibig sabihin, ganyan po natin makikilala ang character ng totoong bayan po ng Diyos or kanya pong iglesia ni Kristo or iglesia ng Diyos na tinatawag natin. Meron silang seal at sila po ay tumutupad sa kautusan kasi nga lumalayo po sila sa kalikuan. At ganun din, sumasambitla sila sa pangalan po ng Diyos. Sinasamba nila ang tunay na Panginoon at ang Diyos na kanila pong kinikilala, na nakakakilala po sa kanila dahil po sa seal or sa tatak or selyo na tinatawag po natin. Next po, sa Ecclesiastes 12:13. Bakit po mahalaga na sundin natin ang moral law or ang kautusan po ng Diyos? Bakit kaya kailangang obligation natin siya? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan po, clear po, malinaw po. Buong katungkulan po ng tao na ingatan po natin or sundin ang kanya pong mga utos or commandments na tinatawag. Ang ibig sabihin po na ikaw ay matakot sa Diyos na literally kailangan mong manginig. Hindi po ganoon. Pag sinabing matakot sa Diyos ay susundin natin ang kanyang kalooban. Yan po yung ibig sabihin ng verse 13 na yan. Kasi yung salita pong matakot sa Diyos, ang equivalent po niyan sa Hebraic mind ay susundin nila ang kautusan po ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng fear God. Ibig sabihin, keep His commandments po. Yun po ang ibig sabihin niya. At yan po ang katungkulan or duty nating human being. Kasi nga tayo ay moral beings. May kakayanan tayo na makakilala ng mabuti at masama. At tayo po ang may duty na panatilihin natin ang kalooban ng Diyos, ang likas ng Diyos, at ganun din ang pagiging holy ng ating character po. Kaya duty po natin na panatilihin po yan. Kaya malinaw po, hindi lang po sa Israel or sa Hudyo ang kautosan ng Diyos gaya ng 10 utos, kundi sa sangkatauhan. Isa na po sa 10 utos na moral na batas ay ang araw ng kapahingahan na dapat po nating ipangilin or panatilihin pong banal. Kaya po, ito yung pupuntahan natin sa ikalawang spare bago dun sa pinaka-sentro na Sabat. Next po, tingnan natin yung slide dito po sa sunod. Ayan po, sabi nga dito ay ang whole duty po ng human being or ng man ay
sundin ang kanya pong kautusan o ang kalooban po ng Diyos. Nang ibig sabihin ay matakot sa Diyos. At ito po yung pagsunod natin sa kautusan. At dito natin pinapakita yung ekspresyon ng pag-ibig po natin, obligation natin na ibigin ang Diyos at ibigin po ang kapwa. At yun po yung mga prinsipyong nasa Ten Commandments kung paano natin ibigin ang Diyos at kung paano natin iibigin ang kapwa. Ganon din, dito rin po tayo dadalhin sa judgment, which is nag-start na yung process ng judgment noong 1844 pa. Kasi nga minsan, karamihan na nagtuturo, sa kanila kasi ang concept ng judgment sa mga non-Adventist, one-time event lang ang judgment sa kanila. Pero sa ating mga Adventist, sa pag-aaral ng mga Adventist, ang judgment ay by process, which is nag-start noong 1844 pa, ang tinatawag na pre-Advent judgment or yung phase ng investigation bago po i-execute ang judgment po sa mga taong masasama. So, 1844 nag-start na yung investigative judgment or pre-advent judgment process at sa hinaharap, execute ang hatol sa mga masasama. At mapalad ang mga natagpo ang nakasulat po sa aklat ng buhay sapagkat hindi sila kasama sa hahatulan doon sa lake of fire balang araw po sa hinaharap. Kaya matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang kalooban at ito po ang duty po natin. At tandaan natin, ang law of God, hindi po ito ang ating tagapagligtas. Ito po ang tagapagpakilala ng atin pong kasalanan. Kasi minsan, minimisinterpret ito ng mga evangelical at ng mga non-Adventist na ayaw sa kautusan at sinasabi nila, wala na yan, abolish na yan, hindi na dapat yan sundin kasi nga nasa bagong tipan na daw tayo. Hindi po ganon. Sapagkat ang kautusan po ng Diyos na moral law or kautusang moral ay hindi po kailanman nawala. At duty natin or obligation po natin na sundin po ito. At hindi nga ito tagapagligtas, kundi tagapagpakilala ng kasalanan na nagawa natin. At tinuturo tayo nito doon kay Kristo na mag-aalis ng dungis or dumi sa ating mga sarili na nakikita natin sa harapan ng kautusan po ng Diyos na ating nilabag na hinahatulan tayo. Kaya si Kristo po ang ating tagapagligtas, hindi po ang kautusan. So hindi po contradicting ang justification at saka po yung ginagawa nating pagsunod ng kalooban ng Diyos. Hindi po sila contradicting kundi sila po ay magkatuwang ang konsepto po na yan. Kaya malinaw po ang law of God ay ang duty po natin, ganun din ito po ang nagpapakilala ng kasalanan po natin. Kaya kung hindi natin ito nilalabag, wala itong ipapakilala sa atin na kasalanan. Pero kung may nilalabag tayo, ipapakilala dito sa atin kung anong prinsipyo ang nilalabag po natin sa moral law. At tayo po ay kukondinahin ito na hatulan po at hahanapin natin ang tagapagligtas kung ayaw nating hatulan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na binabanggit sa Roma. Kaya malinaw po dito sa unang bahagi na ang law of God ay napaka-vital or importance po na sundin or matakot tayo sa Diyos po. Next po. Next pa po. Ayan po. Puntahan natin yung ikalawang circle ng concentric ng moral law ng Diyos po. No? At tingnan natin yung first half ng Ten Commandments, which is nakacenter po siya sa worship or yung pag-ibig po sa Diyos. Next po, tingnan natin ulit yung chart ng three concentric na sphere ng moral law ng Diyos po. So dito tayo mag-focus naman sa kulay dilaw. Kasi yung kanina yung kulay blue, nakita natin kung ano yung moral law. Ito po yung will of God. Ito po yung summary ng kanyang character, which is love. At dito natin makikita naman sa ikalawang concentric, yung patungkol naman po sa law, sa morality, sa moral law na nagtuturo po kung paano natin iibigin po ang Diyos. At sa Ten Commandments, sinamari po yun sa 4 na mga kautusan. At ano-ano po yun? Sabi doon sa Exodus, huwag ka magkakaroon ng Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, meron lang tayong isang Diyos na tunay na sasambahin. Huwag po gagawa ng larawang inanyuan
sa langit man, sa lupa o sa ilalim ng dagat or sa lupa, sa ilalim ng lupa. Kailangan po na hindi natin gagawa ng anumang image or idols, yung gods po, God rather, na atin pong sinasambang isang Diyos. At pangatlo, hindi natin babanggitin ang kanyang pangalan po sa walang kabuluhan. Kasi nga, ang Diyos po ay banal. Ang tinutukoy po na pangalan, yung kanyang character. Ibig sabihin yung kanyang authority, yung kanyang character, wag po nating dudungisan po ito sapagkat ang Diyos ay holy at hindi po pwedeng sansalain ang kanyang character o ang kanyang authority. Pang-apat, sa first law or doon sa unang tapyas ng bato na patungkol sa worship, patungkol sa pag-ibig sa Diyos, ang pang-apat po ay ang ipangilin mo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilid or i-keep na holy po. Kaya sa apat po na kautusan na nakapaloob sa pag-ibig sa Diyos or iibigin natin ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip po, kailangan po na sundin natin yung apat na binanggit doon sa Ten Commandments na patungkol sa pag-ibig po sa Diyos. At next po, tingnan natin kung ano ang sinabi ng Diyos patungkol doon sa unang half ng Ten Commandments or ng moral law of God. Mababasa natin sa Deuteronomy 6 verse 4 to 5. Basahin po natin. Six, 4 up to 5. Ganito po ang ating mabasa. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ayan po. Malinaw po. Pagkabanggit dun sa verse 4 ng tinatawag sa Hebreo na Shema o yung meron lang silang nag-iisang Diyos na tunay na paulit-ulit nilang nire-recite ng mga Israel para hindi nila malimutan yung tinatawag nilang Shema sa verse 4. At after noon, sinabi na iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas or soul sa Ingles sa translation. So kung titingnan po natin, ito po yung pag-ibig sa Diyos which is yung pong binubuo ng apat na kautusan sa Ten Commandments na patungkol po sa Diyos. Ang reference point po ng apat na mga kautusan na ito na nakasummarize sa pag-ibig sa Diyos. At iibigin daw natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas na tinatawag po natin. Ibig sabihin, buo, walang kulang, walang labis, kundi eksakto po na ganun po natin 100% nating iibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas po natin. Kasi nga yan po ang sinasabi ng Diyos. At ito yung second concentric ng moral law na tinatawag natin na ang objective point nito ay ang God, which is may kinalaman to sa worship or may kinalaman po kung sino itong sinasamba natin. Kaya binanggit dun sa verse 4 na meron lang one Lord which is the God na tinutukoy na sinasamba ng mga Israel at sinasamba rin po natin nag-iisang Diyos ang Ama na tinatawag po natin. Sa next slide po. Dyan pa rin po sa Deuteronomy 6 sa verse 8 lang po. Idiretso natin sa verse 8. Ano po ang sinasabi? At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Ayan po. Matapos po banggitin yung pag-ibig sa Diyos na may kinalaman po sa unang apat na kautusan ng Diyos. Ganun din sa kabuuan ng moral law, ang kailangan pong gawin ng mga Israelita sa panahon po ito noon, literal na kailangan po nilang itali sa kanilang kamay at sa kanila pong noo yung tinatawag na Shema at saka po yung apat na kautusan na nakapaloob sa pag-ibig sa Diyos na nasa Ten Commandments. Ang ginagawa po ng mga Israelita niyan sa Old Testament, nagtatali sila ng kulay asul
na tila sa kanila pong noo, sa kanila pong kamay at sa laylayan ng kanilang damit or sa tisel na tinatawag sa ancient Israel na kasuotan. Para po wag nilang malilimutan ang nag-iisang Diyos na tunay at saka po yung pag-ibig sa Diyos. Yun po ang ginagawa noon. Itatali nila ng literal. Pero sa atin, sa bagong tipan, hindi na require na magtali ng sa noo natin ng kulay asul na tela or sa kamay man natin magbigpis pa tayo ng tela at maglagay sa damit ng kulay asul sa laylayan ng damit. Hindi na po yung require, kundi sa New Testament, sa bagong pakikipagtipan ng Diyos, nakasulat na nga po sa puso at isip. Saan natin itatali? Hindi na po by literal. Kailangan nating itali sa ating puso at kalooban, sa ating pag-iisip kung ano ang pag-ibig sa Diyos, yung mga prinsipyo po na wag nating malabag. Yun po ang nagsisilbing nagbabind o parang glue na nagdidikit po sa atin at sa Diyos. Kung ating tinutupad ang kalooban po ng Diyos, nananatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Nakatali tayo na hindi po mahihiwalay sa image ng Diyos at sa pamagitan po ni Kristo na tinanggap natin. Kaya manatili tayo sa kaligtasan na binigay ni Kristo. Ganon din sa kalooban na sinasabi na tayo ay lalakad na ayon sa kanyang kalooban dahil tagasunod na nga tayo ni Kristo or believer or bayan na po tayo ng Diyos. Kaya sa bagong pakikipagtipan, itali natin ang law of God sa ating mga pag-iisip, sa ating puso. Ipamukay po natin ang pagsunod sa kautusan or pagkatakot po sa Diyos. Pero hindi sa paraang gaya ng mga Hudyo nung panahon ng first century. Kasi yung mga Hudyo ng first century, dahil po sa kanilang masyadong extreme na pagsunod sa kautusan na iniisip nila para daw po masunod nila ang kautusan ng Diyos, ang moral law, ang ginawa po nila, binakuran pa nila ng another law na traditional na mga law na dinagdag. Yun po yung tinatawag na legalism or legalismo na sistema, which is yun yung winasak ni Kristo nung siya ay dumating dito sa sanglibutan, na winasak niya yung gayong sistema ng mga Hudyo na naging legalismo sa pagsunod ng kautusan po ng Diyos. As in, pati Biblia, binakura nila ng 613 laws lamang ng Torah, kaya nagresulta po sa tinatawag na dogmatic ang kanilang sistema ng pagsunod sa kautusan. Pero hindi nang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, susundin natin ang kanyang kautusan ayon sa spirit of the law at ayon sa ating kalooban. Hindi dahil pinipwersa tayo. Ayaw po ng Diyos yon na tayo ay, kaya gusto natin sumunod kasi parang pinipwersa tayo or parang gusto natin ay tayo po ay hindi kailangan lumabag, kailangan nating bakuran ng another law. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Kundi kung ano yung sinabing prinsipyo, ang gawin lang natin ay panatilihin po yung wag malabag. Sa paraan po na hindi kailangan maging dogmatic or dagdagan ng additional law. Kasi ang law of God ay perfect. Wala po yung kulang na kailangan pa nating dagdagan or dagdagan ng another human interpretation po. So hindi po kailangan tayo ang mangialam sa prinsipyo ng law, kundi sundin natin ang spirit of the law na tinatawag at hindi yung maging legalism na tinatawag. Next po. Ayan po. Makikita natin ang law of God kung sa literal Israel inilalagay nila sa kanilang forehead or sa kanilang kamay. Mapapansin natin saan nilalagay ang seal, which is the law, at yung Sabat yung pinakasentro. Saan nilalagay? Sa noo at sa kamay. Noon literal. Pero sa New Testament, ang law of God kailangan nakalagay din sa noo at sa ating kamay, symbolic. Pero po ang kaaway natin may counterfeit. Kasi nga po ang mark of the beast saan din po ilalagay? Ang marka ng hayop sa Revelation 13 kung ating babasahin ang Revelation 13:16 to 17. Basahin po natin ang Apokalipsis 13:16 to 17 kung ano yung counterfeit na seal ng kaaway po natin na ilalagay din sa noo at kamay. Apocalypse 13
16:17. Opo. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ayan po. Malinaw po. Ang kaaway din po natin, merong counterfeit na law, which is yun yung gusto ni Satanas na kautusan, which is earthly law ng kanyang kagustuhan. At ang gusto niya, tatatakan din tayo sa kanya sa ating noo, sa ating pag-iisip. Ibig sabihin, ang mark of the beast po ay ilalagay sa forehead at saka sa hand, not literal. Kaya yung mga sinasabi ng evangelical na literal na lalagyan tayo ng kung ano no, sa kamay or sa noo man na literal na object para kontrolin daw ng beast, hindi po ganoon. Kagaya ng law of God, nilalagay sa noo at sa kamay yung prinsipyo po. Ibig sabihin sa ating puso at isipan, pangahawakan natin, which is forehead, at ganoon din yung action na gagawin natin, lalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, which is symbolized by hand. Ang kaaway din, ilalagay niya ang batas ng tao sa ating noo at sa ating kamay. Kaya mapupwersa po ang mga tao na ano daw po, upang hindi makapagbili at makapagbili ang sinuman kung hindi po susunod sa batas ng halimaw. Ibig sabihin, itong mark of the beast ay hindi po literal na imamarka sa noo at kamay natin na by literal technology or by literal method, kundi by symbolic method. Ilalagay ito. Ito yung pagsunod. Kaya ang issue sa Revelation 13, worship po, pagsamba. Alin yung sasambahin nating Diyos at aling kalooban ang susundin natin? Kalooban ng halimaw o kalooban ng Diyos? At sino ang sasambahin? Ang nag-iisang Diyos o ang tritheistic or Trinity gods ng halimaw po sa Revelation 13. So, ang mark of the beast ay always connected po sa worship issue at saka sa law of God. Kaya napakalaki po nitong final test sa huling araw po na ito dahil dito makikilala ang bayan ng Diyos at ang hindi bayan ng Diyos bago po isara ang pintuan ng awa bago dumating si Kristo, bago ipataw ang executive judgment sa Babylonia po. Kaya ito po ang huling test na daraanan po ng sangkatauhan upang mapolarize sila sa dalawang grupo, believer and unbeliever, at worshipper ng tunay na Diyos at worshipper ng halimaw. So dyan po, ito ang final test yung nasa Revelation 13. Sa next slide po, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng patungkol dito sa worship issue na pinag-uusapan po natin kasi mahalagang matutunan din natin ito. Na sa huling araw, ang issue ay pagsamba at yung pagsunod dun sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos na sinasamba po natin. Ang tema po ng Daniel 3, ganon din ang tema ng Revelation 13, same po sila about sa issue ng pagsamba. Sino ang sinasamba? Na Diyos, which is nakapaloob doon sa unang tapyas ng moral law na may kinalaman po sa kung paano natin iibigin ng Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ito yung ika-counterfeit ng kautusang panlupa. Babalik na rin nila ang pag-ibig sa Diyos at ang worship para po yung worship ay hindi maibigay sa Diyos at ang worship ay maibigay sa halimaw po gamit ang alternative counterfeit na pag-ibig na pangsanlibutan po or law na pangsanlibutan na gagawin nitong halimaw sa Revelation 13 po. Next po. Ayan po. Sabi nga sa Revelation 13, ang halimaw po dito ay magiging dahilan para po siya ay sambahin ng sangkatauhan. Maliban yung may tanda ng Diyos, hindi po sasamba sa halimaw. Pero yaong mga tumanggap ng tanda ng halimaw sa kanilang noo at sa kanilang kamay ay sinamba nila ang halimaw kasi nga sinunod nila yung kalooban nitong halimaw o sa pamagitan ng law
At ganoon din sinamba nila yung halimaw sa pamamagitan ng pagsunod dun sa law, which is may kinalaman sa pagsamba or issue ng worship. Kaya ito yung battle sa The Great Controversy sa huling araw po na ito. It's about issue patungkol po sa sino ang sinasamba at patungkol sa kautusan na sinusunod po. Pero ito pong Revelation 13 ay kinounteract ng message po ng Diyos gamit yung Revelation 14, which is yung three angels messages. Yan po yung lumipad na mga messenger ng Diyos sa huling araw, yung kanyang bayan. Sila ang nag-proclaim na ang kautusan ay umiiral pa hanggang sa ngayon at hindi nawawala, ganun din ang sabat. Kaya po, meron pong bayan na tumindig po sa huling araw na nag-proclaim ng everlasting gospel at nito pong law of God na moral law po ng Diyos. Next po, tingnan natin kung paano kinounterfeit ng kaaway yung apat na kautusan ng Diyos sa unang tapyas ng kautusan. Kung maalala niyo po sa Ten Commandments, ang unang utos po, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano po ang counterfeit ng halimaw sa Revelation 13 verse 4? Basahin po natin ang Revelation 13 verse 4. Paano kinounterfeit ang huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko? May kinalaman sa pagsamba at kautusan. Tika lang brother ha. Okay po. 13 verse 1, ganito po ang ating mabasa. Verse 4 po. Nawala brad ang ano, tika lang brad ha, nawala. Sige na po. Anoin mo lang Ayan brad po. sa sa Sige po. screen. Ayan po. Kung ating mapapansin dyan po sa Revelation 13 verse 4 ng sulat ni Juan, ang halimaw po ang subject na sasambahin po ng sangkatauhan dahil sa ginawa niyang miracle, sa ginawa niya pong pandaraya sa sanlibutan, matapos niyang dayain ang mga nananahan po sa lupa. At inutusan ng ikalawang halimaw na sambahin po itong unang halimaw na nasugatan diyan sa context ng Revelation 13. Kaya po, kinounterfeit ng kaaway ng Diyos, ito pong law of God na sinasabi ng kautusan ng Diyos na moral na mayroon lang tayong isang Diyos na sasabahin, ang tunay na Diyos which is ang Father. Ang nag-iisang Diyos na tunay at hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap po niya. Pero itong halimaw siya po ang sinamba which is the malaki pong kapusungan sa unang kautusan po ng Diyos. At ikalawa, sa kautusan po ng Diyos, ang sabi, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Pero ito pong halimaw sa Revelation 13, ano po ang ginawa ng ikalawang halimaw? Gumawa po siya ng image of the beast sa Revelation 13. Symbolic na image of the beast para po sambahin ang larawan po na yun. At diyan po binabanggit sa Revelation 13 verse 15, at ang sino man na hindi po sasamba sa larawan ng halimaw, sila po ay papatayin or uusigin kasi nga yung penalty ng law na nakapaloob po doon sa image of the beast na tinatawag. So kinounterfeit yung moral law na wag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, pero ang halimaw, ang ikalawang halimaw ay gumawa ng larawan ng unang halimaw at pinasamba ang mga nananahan po sa lupa. Ikatlo po, ang sabi sa kautusan ng Diyos, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Anong ginawa po ng halimaw? Ang name of the beast, ang pangalan po ng halimaw ay napakalaki pong pamumusong. Kasi nga po ang bilang po ng kanyang pangalan ay may katumbas po na 666 or 666 yung bilang ng pangalan po ng halimaw. Ito po ay blasphemous kasi nag-aangkin siya na ito ang Father sa lupa at ito po ang vicarious Felidae or ang kahalili ng Diyos sa lupa o ni Kristo sa lupa or vicar na tinatawag. So ito po ay blasphemous. Kaya ang name ng halimaw na ito, kinounterfeit ang law of God at meron siyang sariling earthly law na nasusunod po. Ang kanyang will ang nasusunod at hindi po ang will of God. At yung pang-apat, sa kautusan po ng Diyos, ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat
upang iyong ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, sa ikapito ay kapahinga, takdang kapahingahan po. Kasi nga sa Panginoon, yung ikapitong araw, which is Sabbath o araw ng kapahingahan. Pero anong ginawa po ng halimaw sa Revelation 13? Sa 14 verse 7 and 14 verse 9, ang ginawa po niya, inatake niya ang likas ng manlalalang na nag-i-echo doon sa Genesis. Ang creator doon ay nagpahinga sa ikapitong araw, pero itong halimaw, counterfeit, Sabbath, ang kanyang ipatutupad. Ito yung tinatawag natin na mark of the beast, which is the law na may kinalaman sa first day of the week or sa counterfeit Sabbath na tinatawag po natin. Kaya itong 4 po na ito po ang bumubuo sa tinatawag na beast, worship in summary, image of the beast, name of the beast, and number of the beast, at saka po yung mark of the beast. At ito pong 4 na ito ang counterfeit dun sa unang tapyas ng moral law po ng Diyos. At dito po nakasentro ang final conflict bago po dumating po ang atin pong Panginoon. Dito po nakasentro ang war na tinatawag po natin sa The Great Controversy. Kaya po makikita natin yung counterfeit po ng kaaway. Kaya kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang totoong moral law, at hindi po itong beast, hindi ang kanyang imahe, hindi ang kanyang pangalan at bilang ng kanyang pangalan, at hindi rin ang kanyang tatak ang ilalagay sa ating noo or sa ating kamay. Kasi nga po, ang Diyos na buhay ang ating sinasamba, dapat po ang seal of the living God ang nasa ating noo at nasa ating kamay or action na tinatawag po natin. Next po, tingnan natin kung ano ang sabi ng first angel message laban po doon sa counterfeit na law and worship issue na ginawa po ng beast na tinatawag. Sabi sa Revelation 14 verse 7, ano po ang sabi dito? Sabi ay, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of the waters. Malinaw po. Anong unang-unang sabi po ng anghel? Ang sabi niya, fear God. At kung babalikan natin ang Ecclesiastes, ano yung sabi ng fear God? Matakot sa Diyos. Ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos, sundin ang kanyang kautusan. So ito ang sinasabi po ng first angel. Matakot sa Diyos na ang ibig sabihin, susundin natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan, which is moral in nature, which is the moral law na tinatawag natin, na timeless, eternal, at unchangeable. So ito po ang kailangan nating gawin. Fear God, ibig sabihin, keep His commandment. At ganon din, magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Yun po ang sinasabi. Ganon din sabi ng first angel, dumating na ang kanyang paghatol or judgment na tinatawag. Kasi nag-start na yung tinatawag na investigative judgment or pre-advent judgment bago po ang executive. Nag-start na ang process ng investigation. So kung titingnan po natin, yan ang sinasabi ng first angel. May kinalaman po sa law of God. At ano yung pinakasentro? Ang sabi po, and worship Him. Clear po. Walang sinabi na worship day. Ang sabi, worship Him. Ilan po ang sasambahin natin nag-iisang Diyos na tunay? Ang sabi, Him. Pag sinabi pong Him, iisa lang po ang tinutukoy na exclusive na God na tinatawag dito. So walang Trinity God na kailangang sambahin, kundi isang nag-iisang buhay na Diyos ang sasambahin natin. Ito yung Him, which is the God na dapat nating katakutan na nasa context ng Revelation 14 verse 7. Ito yung the Father. At ganon din, itong Diyos na ito na ating sinasamba at kinatatakutan kasi sinusunod ang kanyang kalooban, ito ang naglikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal ng mga tubig. So malinaw, ang chapter 14 verse 7 ay nag-e-echo sa creation, sa creator na nagpahinga sa ikapitong araw sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3, at ito yung tinutukoy. Ito yung naglikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal po ng tubig.
So hanggang sa huling araw, meron pa rin pong Sabat dahil po sa tinatawag na allusion ng verse 7 patungkol sa heaven and earth, sea and fountains of water na nagpapaalala tungkol sa Creator na nagpahinga, na naglikha nitong langit, lupa at ng dagat at ng mga bukal po ng tubig. So ang Sabat until now ay continuous po sa aklat ng Revelation, sa allusion na tinatawag sa verse 7. Next po, puntahan natin yung last, yung pangatlo na concentric ng moral law. At dito na natin makikita yung final na tinatawag na seal of the living God. Nagmula tayo dun sa pinakamalaki, which is the moral law. Sunod, pinuntahan natin yung pag-ibig sa Diyos, yung apat na kautusan na nakasentro sa worship. At ngayon, titingnan natin ano ang pinakasentro noong apat na kautusan. At ito po yung patungkol sa fourth commandment, which is about po sa Sabbath, kung ating matatandaan. Sa next po. Sabi dito, the Sabbath is God's signature on the week of creation. It identifies the Creator, talk about the artist in how he signs the linen at the end of his work. It identifies the artist. Kung nagbabasa po tayo ng Book of Genesis, ang unang papansinin po natin sa creation sa Genesis 1 ay yung pattern ng creation. Kung papansinin niyo po sa creation, every day, after po ng pagkakabanggit ng nagkahapon at nagkaumaga, nakikita po ng Diyos ang kanya pong nilikha na ano daw po, napapasabi ang Diyos ng salitang napakabuti. 6 na beses sinabi ng Diyos yung salitang napakabuti or 5 beses, bali 6 kasama yung pang-6 na araw na sinabi niya napakabuti. Nung tanawin niya ang nilalang po niya. Mapapansin po natin sa Genesis 1, ang atin pong manlalalang po ay nasa human, tinatawag nating human language, yung Genesis 1, na inilalarawan po siya sa Book of Genesis sa chapter 1 na gaya po ng isang artist or yung pintor or painter na tinatawag po natin. Kung nakakita kayo ng painter o ng artist na gumagawa ng kanilang artwork, ang ginagawa nila, bawat detail, lagi nilang tinitingnan yan, bawat detalye na ginagawa nila. Tinitingnan nila kung okay ba, at after nilang makita, itutuloy nila yung kasunod naman na bahagi at titingnan nila uli kung okay ba. At kapag po natapos na nila yung kanilang obra na tinatawag o yung masterpiece, ano po ang ginagawa ng artist pagtapos na po sila maggumawa ng kanilang artwork? Ano po ang huling ginagawa po nila after po na gawin nila ang kanilang obra? Ang ginagawa po ng artist, nilalagyan po ng signature or lagda or pirma ang kanilang gawa. Bakit po kailangan ng signature? Upang maalala po ng mga tao kung sino ang may gawa noong obra po na yun. The same po sa Genesis 1, kung titingnan nyo po yung movement ng creative na creator po natin sa Genesis 1 in human language, gaya po siya ng isang master artist na naglalalang po ng sanlibutan. At after po ng 6 na araw na matapos niya ang paglalang po o paglikha ng kanyang obra, which is yung earth at saka yung mga naninirahan dito, anong sinabi po sa Genesis sa ika-6 na araw? Tiningnan niya po, ang sabi niya, napakabuti. Ibig sabihin, perfectly, wala pong sira. At ano po ang huling ginawa ng Diyos after po ng makita niya ang kanya pong nilalang na natapos sa ika-6 na araw? Pagdating po sa ika-7 araw, anong ginawa po ng Diyos? Nagpahinga po siya. Kaya ang ginamit doon sa Genesis na salita pong kapahingahan ay nasa hindi po noun, yung salitang Shabbat doon, kundi isa pong verb na Shabbat. Ibig sabihin nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, gaya po ng isang artist na naglalagda ng sign sa kanyang obra. Sa ika-7 araw, ang ginawa ng Diyos, nilagdaan niya po ang kanyang creation dito sa lupa. Ano po ang ginamit niyang sign or signature para po maalala siya na siya po ang may likha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng bukal ng dagat. Yun po yung ginawa niya sa ika-7 araw. Nagpahinga po siya. Ginawa niyang banal ang ika-7 araw. Nung ginawa niya pong banal ang ika-7 araw, yun po ang
eternal sign, eternal signature ng Diyos na magpapaalala po hanggang sa ngayon na siya po ang manlilikha. Kaya kung ating naaalala po ang Diyos na naglikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng bukal po nito, dapat po nating ipangilin ang araw po ng Sabat sapagkat ito ang kanyang signature. Ito po ang kanyang sign na iniwan sa atin at ibinigay po sa tao ang kapahingahan po na tinatawag, sabi nga ni Marcos. Yun po ang layunin ng Sabat sa atin. Ang nagsisilbing sign, ang nagsisilbing seal, ang nagsisilbing mark sa pagitan natin at sa Diyos po. Kaya yan po ang pinaka-center ng law of God, ng moral law. Sa next slide po, tingnan natin kung anong sinasabi. Sabi dito, seals in order to be authentic must be bear three items of information. Ang isang selyo po, meron po siyang katangian para masabing authentic. Kasi nga baka peke yung seal na tinatawag natin. Kung nakakita kayo ng mga seal na tinatawag. So ang seal, para masabing authentic, kailangan meron siyang information na nakalagay na nagpapatotoo kung ano yung seal na ito. At tingnan natin sa next slide po. Sa context ng seal. Kung tayo po ay nagbabasa ng Book of Genesis, ang aklat po ng Genesis, tandaan natin, isinulat ito ni Moses. Dahil po si Moses ay isang Israelite, namuhay sa Midian, namuhay po sa Ancient Near East, ang culture po na nakaka-influence sa region po na yun ay ang primary na po yung Ugaritic culture. So ang Diyos po sa panahon ni Moses nung mag-contextualize or tinatawag na contemporization po ng kanyang truth para po ipahayag yung kanyang revelation or special revelation through inspiration sa writings na isisulat ni Moses, ang Diyos po ay gumamit ng human language na mauunawaan po ng tao. Ang ginamit niya mga context po sa pag-contextualize ng truth ay yung culture na meron sa time ni Moses, which is yung Ugaritic culture. Kung paano yung covenant. Halimbawa po sa panahon ng Israel, ang covenant po sa panahon ni Moses, tinatawag pong Sosera and Basal Covenant. Isa pong sistema ng Ugaritic culture. Ganun po ang sistema ng pakikipagtipan ng Diyos sa mga Hudyo. Kung saan merong king at which is the God, yung creator, at meron pong human. Ganon po ang Sosera in Basal Covenant sa Ugaritic culture. Ganon po nag-contextualize ang covenant sa panahon ni Moses. Ganon din yung tables ng law of God. Parang kagaya din sa Ugaritic na ang kautusan po ng Diyos ay nahati po sa dalawa or kautusan ng tao sa Ugaritic culture nahati sa dalawa. Sa Diyos naman, hinati niya sa dalawa ang moral law which is yung 5 ay yung 4 sa pag-ibig sa Diyos at yung 6 sa pag-ibig sa kapwa. Na sa kabuuan po ay 10 commandments. At ganon din, isinulat po ang kautusan ng Diyos sa bawat side ng cubic na stone na ginamit po nung isulat yun sa original na stone doon sa Mount Sinai. At ganon din sa pinakagitna ng law of God ay ang Sabbath. Ito yung pangatlong concentric na pinakasentro ng moral law about sa Sabbath which is nakapaloob po ang sign. At sa seal po ng Diyos, nakapaloob po dito ang tatlong element in context sa Ugaritic human language para maunawaan ng tao. So ito ang ginamit ng Diyos. Ang seal po, meron po siyang name, meron po siyang office, at meron siyang title. Tingnan natin po sa next slide kung ano po yung magbibigay ng authenticity sa isang seal. Ito po yung name, ito po yung office, ito po yung territory. Tingnan natin ang ika-4 na utos kung ito ba. Kung makikita natin itong tatlong mag-o-authentic sa seal of the living God. Yung name, office, territory, basahin natin ang ika-4 na utos ng 10 Commandments about sa Sabbath sa Exodus 20 verse 8 to 10. Sa next slide po. Basahin po natin sa Tagalog para mas clear na makita natin yung tatlong content na dapat nating mahanap sa isang seal. Yung name, office, at territory. Exodus 28 to 10. Yung sa kautusan ng Diyos.
Nawala yung Sige po. Tagalog, Dito na lang po. brother. Opo, sige. Continue mo na lang po. Sabi po dito sa Exodus 20 verse 8 to 10, remember the Sabbath day. Pag sinabi pong remember, ibig sabihin ang Sabbath ay hindi po nag-i-start sa panahon lang ni Moses. Kasi hindi yan i-contextualize sa panahon ni Moses ang salitang remember kung walang naunang Sabbath. So meaning may nauna pong Sabbath prior sa Mount Sinai. Meron pong naunang Sabbath na kasi nga nag-start pa yun sa creation yung pag-contextualize ng Sabbath sa human being. Ibig sabihin, alalahanin nila ang araw ng Sabbath. Ganon din tayo sa panahon natin. Aalalahanin natin ang Sabbath, which is the rest, kapahingahan ayon sa Genesis, na ano daw pong gagawin natin, pananatilihin natin itong banal or iingatan or ipapangilin po. 6 na araw na gagawa ka sa lahat ng iyong gawa. Pero sabi dito, ngunit sa ikapitong araw, sabi dito, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Dito po sa verse 8 to 10, nakita na natin yung isa po sa content ng isang seal na mag-o-authentic. Anin po yun? Yung name. Ano po yung name? Nandito po yung Lord thy God. Nakita na natin yung unang yung nilalaman ng isang seal, which is the name. Ito po yung the Lord thy God na nagpahinga sa ikapitong araw kung bakit ginawang banal ang ikapitong araw po na tinawag na araw ng pamamahinga kasi nga ang Diyos sa Genesis after ng creation ay nagpahinga sa ikapitong araw at ito yung signature na iniwan po niya para maaalala natin na siya yung may likha ng langit, ng lupa, ng bukal, ng dagat at ng tubig. Sa next slide po, next pa natin sa verse 11 ng ikaapat pa rin po na utos. Ang sabi dito, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Clear po. Doon sa verse 8 to 10, nakita natin yung name. Alin na lang po yung nawawala sa seal, sa character ng isang seal? Yung office at saka yung territory. Alin po yung office na tinatawag natin at saka yung territory? Makikita natin yung office. Ito pong Lord na ito ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga at lahat ng naroon. Ibig sabihin po yung God na nasa verse 8 to 10, ito po ay creator. Kasi nga made. Pag sinabing made, siya yung may gawa. Ibig sabihin creator po siya. So ito yung office niya. Ang office po ng Diyos na ito, isa siyang creator. Isa po yun sa office na tinatawag, pagiging niyang creator. Ibig sabihin na nakita natin yung isa pong character ng seal, ang office at yung kanina yung name. Alin na lang po ang hahanapin pa nating pangatlo, ang territory, para ma-authentic natin ito nga ang seal of the living God. Ano po yung territory ng Lord dito na creator? Ito po malinaw, ang heaven and earth. Ito po ang kanyang territory, ang lahat ng kanyang created uh, beings at non-beings na tinatawag. Ito po yung heaven and earth at yung mga nanditong naninirahan po na yan. So nakita natin yung territory na hinahanap natin upang ma-authentic na ito ngang ikaapat na utos na Sabat ang tinatawag na seal of the living God in context sa tinatawag na Ugaritic culture kung saan nag-contextualize ang Diyos sa Sabat sa panahon ni Moses nung sabihin niya yung about sa Sabat in context ng human language. So makikita natin yung name, yun po yung Lord thy God. At yun namang office, ang Diyos po ay creator. Yung territory, heaven and earth. Next po. Ayan po. Yan po ang nasa ikaapat na utos. Nahanap natin yung name, yung office, and territory. Ang name ay Lord God, office ay Creator, ang territory ay heaven and earth. At lahat po itong context na ito nakapaloob po sa ikaapat lang po na utos which is about po sa Sabat. Kaya yung tanong na ang Sabat ba ang silyo ng Diyos? Ito po ang karakter ng isang seal na mag-o-authentic po. Kaya ang Sabat po ang seal of the living God na tinatawag natin na nasa Book of Revelation 7 verse 1 to 3 na tinatawag na
seal of the living God. At ito rin ang sign sa pagitan ng kanyang bayan at sa Diyos po. Sabi ni Ezekiel, ang Sabat. Kaya po ang Sabat, ang seal of the living God. Next po, sa last slide. Anong sabi po dito? Panghuli i-quote natin sa Ellen White, sabi sa Patriarchs and Prophets sa page 307, yung pinag-aralan natin, totoo kaya, mag-agree kaya si Ellen White na yung Sabat ang seal of the living God base sa hinahanap nating character ng isang seal na merong name, office at territory? Sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets sa page 307, sabi niya, the fourth commandment, yung which is yung Sabat, is the only one, ito lang daw po ang natatangi sa lahat ng 10 na utos doon sa 10 Commandments na matatagpuan natin ang ano daw po, sabi ni Ellen White, ang name, ang title ng lawgiver. So clear po, it is the only one that shows by whose authority, the Creator, the law is given. Thus, it contains the seal of God affixed to his law as evidence of its authenticity and binding force. So clear po, ang Sabat, ang seal of the living God, kung saan nandoon ang name, nandoon ang office, nandoon ang territory na nag-o-authentic sa isang seal. Kaya kung ito po ang nasa ating noo, nasa ating kamay, which is Sabat, yung seal of the living God, ganun din yung mismong kabuuan ng pag-ingat natin sa law of God na siyang pinakita natin kanina kasi nga tatlong sphere itong three concentric sphere yung pinakita natin from law of God to doon papunta doon sa law, pag-ibig sa Diyos yung apat na kautusan at ito yung pinaka-center yung Sabat ang sign since doon pa sa creation hanggang sa ngayon sa huling araw at ito po ang ika-counterfeit sa huling araw po ng Revelation 13 ng halimaw sa aklat po ng Apokalipsis. Yun lang po at sana nakita natin ganun po kahalaga ang law of God, ang pag-ibig sa Diyos at ang Sabat po na siyang seal, signature at mark na tinatawag po natin. Kaya sana wag po nating matanggap ang mark of the beast, ang kanyang name, ang kanyang number, ang kanyang image o yung mismong beast ang sambahin natin kasi counterfeit yun nung apat na kautusan ng Diyos sa pag-ibig sa Diyos na binaliktad ng kaaway natin. At ang isa pa, sa sentrong wawasakin niya sa huling araw na ito ay ang Sabat kapalit ang huwad na Sabat na counterfeit na rest day. Kaya darating ang panahon na magigipo yung law, inhuman laws. Magiging siyang batas sa sangkatauhan at magiging coercive ang law po na ito na hindi tayo makakabili, hindi tayo makakabenta kung tayo po ay nasa panig ng Diyos. Pero kung tayo ay nasa panig ng halimaw, eh di syempre tinanggap natin yung law, sinunod natin yung kanyang mark, kaya makakabili, makakapagpabenta tayo sa hinaharap. Pero ito yung final test na daraanan po natin. Kaya ang final test, ang pinakamabigat din na test bago po mag-close ang provision po sa sanlibutan. Yun lang po at magandang gabi sa lahat at fear God. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa inyo pong pagpapaliwanag about sa ating pong topic sa gabing ito at napaka linaw naman po ng inyo pong pagpapaliwanag. At wala naman pong nagtanong. Sabi ko nga may mga nag-message sa akin magtatanong ayaw namang magtanong sa ika nga sa live po natin. Gusto doon sa Messenger. Medyo iba na kasi yung iba na yung sinasabi. May mga may mga sinasabi ng pa-premyo na kung mabasa daw. Sabi ko, mas magandang may witness. Doon ka magtanong sa
sa live para marami ang makakakita at meron tayong witness, yung partner ko. Mahirap naman kasi yung ano eh, Naka-private lang. private lang. Eh ayaw naman pumasok. Maraming sinasabi na tayo daw ay nagsasalita lang daw tayo ng kasinungalingan dito sa ating pong program. Ay hindi po. Opinion mo lang yan, kaibigan. Oo. Kapag ka walang mga evidence, walang mga ipinapakitang mga reference, yun yung kasinungalingan. Pero inyo naman pong nakita na may mga reference naman, may mga evidence naman na ipinapakita po namin. Abay hindi po yan kasinungalingan, kundi sinasabi lang po namin yung katotohanan. Opinion mo lang po yan. No? Kumbaga, opinion versus katotohanan. Kaya sabi ko nga, magtanong ka doon sa live po namin para mabasa din ng lahat. So, ganun pa man, hindi naman siya nagtatanong kasi baka mabuking yung estilo niya na magbibigay Brother Bernard ng 500,000. So, natutuwa lang ako natutuwa lang. So, ganun talaga mayroon pong ganong mayroon pong ganong Normal lang mindset yun. ng tao. Normal lang 'yan. Kumbaga, praise the Lord pa rin Opo. isang challenge sa bawat isa sa atin. So, ang sa atin lang po dito mga kaibigan at mga kapatid, katotohanan lang po yung ating pong sinasabi. Ayaw po natin ng magsisinungaling po tayo. Ano po? Hindi po pwedeng magsisinungaling po tayo sapagkat ang ating pong sinasabi po ay mga salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng haluan po natin ng kasinungalingan. Kasi alam po natin kung sino yung ama ng kasinungalingan, Brother Bernard, sa Juan Mahina yan. 8:44. Walang iba kundi ang Diablo, ama ng kasinungalingan. Ang tanong ngayon, sino ang nagsisinungaling? Yung kayang nagtatago ng mga katotohanan o yung naghayag ng katotohanan? Abay siguro yung nagtatago ng katotohanan. Bakit ayaw niyang ipakita, di ba? Kung siya ang nasa katotohanan. So, ang sa amin dito, ang salita ng Diyos sa Juan 17:17, katotohanan ang salita ng Diyos. Kaya once na inyo pong nakikita ang mga ebidensya, no? Mga talata, mga reference na ipinapakita ng ating pong partner, hindi po yan nagsisinungaling, kundi katotohanan po yan. Ipaalam sa bawat isa po sa atin. So ang amin lang pong obligasyon, sabihin ang katotohanan. Yun lang po mga kaibigan. So wala po kaming intensyon na atakihin ang ika nga mga pulutong o denominasyon, kundi ang sa amin lang po dito ay maihayag ang katotohanan. Hindi po ito pang-aatake, hindi po ito gawa-gawang kwento, kundi katotohanan po ito mga kaibigan. So salamat sa nag-message sa atin, no? Ang ating kaibigan, praise the Lord, no? Challenge sa bawat isa po sa atin. So, salamat po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating pong program. At wala naman pong nagtanong, Brother Bernard, dito sa ating comment section. So, tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin. Sa inyo po, partner. Okay po. Para po sa pagtatapos ng ating programa, tayo po ay manalangin sa pagtatapos po. Among banal, sa gabi pong ito, muli po kami ay nagpapasalamat sa programa na aming isinagawa patungkol sa kautusan, sa pag-ibig sa Diyos at sa Sabat na napakahalaga po na dapat alaman ng mga tao at ng ganon din ng mismong bayan po ng Diyos na nag-iingat sa kautusan ng Diyos. At ganon din sa amin po patuloy nawa Amen. na ang biyaya ng Diyos ang dumaloy po sa bawat isa at hindi po maputol ang nagbibigkis na seal na nasa amin nga po na wag po maalis ang seal po na ito hanggang sa katapusan at hanggang makatindig kami
sa bundok ng Amen. Mount Zion na symbolic na aabutan sa inyo pong pagbabalik. At ganun din ang lahat po ng nakinig at nakapanood po, nawa po mabuksan din ang kanilang kaisipan at pagkaunawa about sa inyo pong karunungan, kautusan at patungkol lalo na sa Sabat po. At ang lahat po ng ito ay ihiling po namin na maunawaan po ng bawat isa at patuloy na aralin ang inyo pong banal po na salita. At ganoon din kung saan man po kami kinasumpungan ng pagkakasala sa mga oras po nito at mga pagkukulang, kami po ay inyo pong patawarin. Ang lahat po ng ito ay amin pong inihiling sa pangalan po ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay po, maraming salamat, Brother Bernard. At huling mensahe po. Ayan. Magandang gabi po sa lahat at happy Sabat na pati. Magandang gabi sa atin pong lahat at bukas pa rin po tayo sa mga topic at ganoon din sa mga tanong at commentary. Welcome po ang lahat dito sa ating Siguro, program. Brother Patuloy Bernard, ano po? Opo. Siguro sa sunod, kasi may mga nagpaabot din sa atin dito ng mga Okay. katanungan. Siguro about sa Christmas. Sige Isa po. din Talakayin sa natin. tinanong about sa Christmas. Kasi meron pong paniniwala, lalo na sa ating pong mga pinsan. Yung alam po natin yun kung sino yung pinsan po natin. Na kahit daw si Ellen White ay nag-celebrate ng Pasko o Christmas. Yun yung idinidiin niya dito Okay po. sa message niya. May reference naman talaga yan. Opo. Pero So, linawin natin. yan po siguro ang ating pong lilinawin sa sunod na pag-aaralan. Pag-aaral natin para maintindihan po ng ating pong mga sumusubaybay ang patungkol po dyan sa usapin na yan sa Christmas na yan. Kung dapat bang i-celebrate ng mga nag-aangkin na mga Kristiyano. So, kasi yun yung siguro sa sunod na gabi, papakita po natin, halimbawa kung kapag yun na po yung maitatapik po natin, ipakita po natin yung mga isinir niya sa messenger natin para makita ng lahat. So, salamat po, brother. At sa lahat ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference, mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner, Brother Bernard, sa Tigbinan, Camarines Norte, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabarzon area, Pastor Roel Batoto, Norte area, Pastor Dante Banda. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.